Pa-aleluya ka talaga! Nagbabalik ang unang balita, mga igan suspendido ng 3 buwan ang isang courier at isang driver ng PhilPost matapos naman magpuslit ng package. Sinala ng pamunuan ng PhilPost, isang sindikato nasa likod ng 2 empleyado. Narito ang report. Kasunod ng sumbong na nawawala raw ang perang nakasingit sa parcel na ito, may panibago manong irregularidad na iniimbestigahan ngayon ng PhilPost. Isang courier at isang driver daw nito ang nahuling nagpupuslit umano ng 3 parcel na hindi pa nababayaran ng buwis. Ang parcel na ito galing Korea at papunta sa Quezon City. Ito ay tinatawag na SIPA. Ang tawag sa CIMEC dito, yung Central Mail Exchange na center namin ay SIPA. Paglaglag sa lapag ay unti-unting sinisipa, pasa-pasa hanggang sa makalabas ng pinto, hindi nakita ng customs. Ipinagdadasal po namin na sana hindi ho drugs yung laman nito. Ang 2 pang parcel di rin daw dumaan sa tamang proseso. Ito naman po, nakita na ng customs, dapat nakaipit pa sa customs pero inilabas. Ito naman po ay puslit. Nahuli sila batay sa tip ng isang empleyado. Ang 2 nahuli, nakiusap na huwag ipakita ang kanilang mukha. Sabay sabing handa raw silang ituro ang mga nagutos sa kanila. Hindi ako kasama sa kanila, inutusan lang ako. Hinala ng pamunuan ng PhilPost, isang sindikato ang nasa likod ng driver at ng courier. Habang iniimbestigahan, sinuspindi muna ng 90 days ang 2. May malaking isda ho sa likod nito kasi hindi naman nila mapupuhunanan ito, hindi naman po nila magagawa ito ng sila-sila lang. So hinahanap po namin lahat ng isdang nagkamali dito. Big fish, small fish, lahat po yan, nahanapin namin lahat. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Larawan ng aktres na si Nora Honor na may hawak na sigarilyo na tampok sa cover ng Yes Magazine. Binatikos ng Philippine Medical Association. Depensa naman ng kampo ng superstar, hindi naman daw inaengganyo ng aktres ang matao na manigarilyo. Narito ang report ni Jam Sisante. Ito ang solo cover ni Nora Honor para sa October issue ng Yes Magazine. Pero tila dikit na nga sa superstar ang kontrobersya. Sa cover kasing ito ni Ate Guy, ang mas napansin ng ilan ay ang kanyang hawak na sigarilyo. Kabilang sa nadismaya ang Philippine Medical Association o PMA. Tila raw ba ine-endorso ng superstar ang paninigarilyo na wala naman daw mabuting maidudulot sa kalusugan. It's sad na we could see an icon. That's how I look at Nora Honor. I mean, for her to be seen holding a cigarette at the cover of a magazine, pag nakita nilang ginagawa ng mga ibang mga personalities yan, mga artista or mga government officials or whoever are popular or is popular, ginagaya. Pero nanindigan ng Yes Magazine sa kanilang cover. Ayon sa kanilang editor-in-chief na si Joan Maglipon, dapat daw ay irespeto ang freedom of expression. Naniniwala din daw siyang ipinakita lang sa larawan ang katauhan ng superstar. Katunayan, tinalakay raw ng superstar sa kanyang interview sa naturang issue ang mga hinaharap niyang issue sa buhay. Totoo rin naman daw na naninigarilyo si Ate Guy. Ayon sa kanyang matalik na kaibigan at manager na si Herman Moreno, hindi raw muna magsasalita sa issue si Ate Guy. Pero dinepensahan din niya ito at ang magazine cover. Hindi naman niya sinasabi nga na parang nagkukumbinsi si Guy na turuan naman ni manigarilyo ang tao, no? Pictorial lang naman yun sa magazine eh. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Pakonsuelo lang daw ang handog na libre sakay ng MRT at LRT ng Civil Service Commission sa mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino, dapat daw huwag nang ituloy ang dagdag pasahe sa tren. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Matapos hindi makapagbiyahe dahil sa kawalan ng kuryente nung kasagsagan ng bagyo, nagtalaga ng sariling entrance ng MRT at LRT para libre makasakay ang mga kawani ng gobyerno sa rush hour sa umaga at hapon. Ay di lang imbes sa ticket na kailangan ipakita.
Ang libreng sakay bahagi raw ng pagdiriwang ay kay-111 anibersaryo ng Civil Service. Mas mabibigyan natin ng pabor itong meaning ng celebration para sa ating mga government employees kasi alam naman natin na yung oras ng pagpasok at pag-uwi is yun nga, yung 2 hours in the morning at saka yung 2 hours in the afternoon. Nandun yung bulk ng ating mga passengers, nandun yung bulk ng ating mga government employees sa pagpasok at saka yung pag-uwi nila sa bahay. Ang mga kawani ng gobyerno nagpasalamat siyempre, pero may hirit silang dagdag aginaldo. It will be a good help for government employees if it's done once a week. Malaking bagay po maitulong. It's okay as long as hindi palaging masisira ang MRT. Pero si Bayan Muna Representative Teddy Casino, konsuelo de bobong tingin sa libreng sakay na ito lalo't kasado na ang dagdag singil sa MRT at LRT. Hindi lang kasi maganda na ililibre natin yung sakay isang araw, pero ang plano naman natin, itataas natin yung pamasahe. So parang ano ang dating parang yung binibigay mo sa isang kamay kukunin mo naman ng ilang mulit doon sa kabilang kamay. Kasado na raw ang planong dagdag singil sa MRT at LRT, pantustos umano sa pagpapaganda ng serbisyo ng mga tren. Sa ngayon, umaabot sa halos kalahating milyong pasaherong gumagamit ng MRT kada araw. Lampas daw sa 300,000 kapasidad nito. Aprobado na itong fare hike natin pero yung kung kailan ito ipapatupad wala pa. Sa planong taas pasahe ng DOTC sa LRT Lines 1 and 2, aabot sa 11 pisong minimum at may dagdag na piso sa kada susunod na kilometro. Sa MRT naman, 25 piso na ang pinakamahal na bayad mula North Avenue patungong Taft. Para sa Unang Balita, Ivan Mayrina reporting. Humingi na ng paumanhin ang pamunuan ng Philippine Airlines sa mga pasahero ukol sa aberya sa kanilang mga flight. Ang mga miyembro ng PAL Employees Association naman, muli raw magsasagawa ng welga mamayang hapon. Ang report mula kay Rida Reyes. Wala na raw sa Labor Department kundi lang sa Court of Appeals na nakasalalay ang pagresolba sa labor dispute sa pagitan ng PAL at ng kanilang mga empleyado. Ito ang nilinaw ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz matapos ng closed-door meeting kasama ang ilang opisyal ng PAL Employees Association o PALEA kagabi. Anything regarding the legality, including the issue of implementation, will have to be subject to the jurisdiction of the Court of Appeals, which is now handling the case, no longer at our department. Kaya bilang huling hirit, kasado na raw ang isasagawang welga ng PALEA mamayang alas 3 ng hapon na magsisimula sa Our Lady of the Airways Parish. Hanggang ngayong araw na lamang sila maaaring magdesisyon kung lilipat sila sa kinuntratang service provider ng PAL. Yung pagmamarcha namin, isang pamamaraan namin para may pagkita yung tutol doon sa gawang outsourcing. Dumalo rin sa pulong ang mga kinatawan mula sa MMDA at NCRPO para tiyakin ang kaayusan ng welga ngayong araw. We recognize their rights, but they should also recognize the rights of other citizens to freely use the ingress and egress of the international as well as domestic airports. The international airport is a vital infrastructure, a gateway ito ng Pilipinas. It involves national security concerns. So ito po ang dahilan, kahit ito labor dispute. I-observe namin yung maximum tolerance, yun naman talaga. Pero once na mag-violate sila, ibang usapan namin. Because we do not tolerate anarchy. So napag-usapan na namin. So hopefully susundin yung agreement namin. Sa ikatlong araw ng tigil trabaho ng PALEA kahapon, napilitan ang pamunuan ng PAL na ilipat sa NAIA Terminal 3 ang ilan nilang flight. Wala pa raw katiyakan kung kailan maibabalik sa normal ang mga biyaheng naunang nakansela. Gayunman, may mga naka-schedule ng domestic flight papuntang Kalibo, Dumaguete at Bacolod ngayong araw. Kaya nga kami humihingi ng paumanhin dun sa mga nagagalit na pasahero, hindi po namin kagustuhan na ma-inconvenience sila. Para sa Unang Balita, Rida Reyes reporting. Bagyong Pedring na may international name na Nesat sa China naman humagupit matapos manalasa sa Pilipinas. Naglandfall ang bagyo sa Hainan Province. Agad na sinuspende ang biyahe ng mga eroplano at sasakyang pandagat at sinara ang mga paaralan doon. Halos 300,000 residente rin ang inilikas. Ito na raw ang pinakamalakas na bagyong tumama sa China ngayong taon. Siyudad ng Kirkuk sa Iraq, niyanig ng pagsabog. 2 ang patay habang 36 na iba pa ang sugat.